Pag-uusapan natin ang 10 malalaking prediksyon na posibleng mangyari ngayong taon, mula sa AI na nakakaramdam ng emosyon hanggang sa hinaharap na trabaho natin. Lahat ng yan ay pag-uusapan natin ngayon. Ito ang Kaalaman Studios. Kung gusto mo ng mga kaalaman at insights, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ang emotional AI, ang AI na may damdamin. Nakikita mo ba yung AI assistant na parang may emosyon? Hindi lang yan sa sci-fi movies. Ngayong taon, posibleng mas mabilis ang pag-usbong ng tinatawag na emotional AI. Ibig sabihin, may kakayahan ng umintindi ng emosyon ng tao ang mga AI. Mula sa virtual therapist hanggang sa empathetic customer service chatbots, mas mabilis, mas personalized at mas epektibo. Pero teka, may risk din ito. Kapag masyado tayong umasa sa AI para sa emotional na suporta, baka humina ang tunay na human connections natin. At paano kung ang AI mismo ay ginagamit para manipulahin tayo? Kaya dapat gamitin ang tama. Mawawala ba ang totoo? Isipin nyo to, 90% ng content sa internet ay AI generated na umano ngayong taon. Ibig sabihin, kahit anong video o boses, kaya nang gawin ng technology. Pero delikado pa rin. Ang problema, mas magiging mahirap nang malaman kung alin ang totoo sa hindi totoo. Ang mga blackmail at misinterpretation, lahat yan ay posibleng lumala. Ang solusyon, maging mapanuri, huwag agad magtiwala sa nakikita mo online. Ang mental health crisis, mas lalala. Sa dami ng trabaho, pressure at teknolohiya, mas marami na ang nakakaranas ng anxiety at depression. Ayon sa report, 75% ng tech workers ay burnt out na. Ano daw ang dapat gawin? Mas mahalaga ngayon ang human connection. Hindi sapat ang AI o social media para punan ng emotional needs natin. Kaya ngayong taon, dapat nating pagtuunan ng pansin ang ating mental health, pahinga, balance sa totoong koneksyon. Ang AI boom, mas lalaki pa. Akala ng iba, babagal na ang AI development. Pero mali, mas bumilis pa nga. Sa tulong ng quantum computing at advanced hardware, ang AI ay maaaring mas matalino at mas makapangyarihan ngayong taon. Ano ang epekto nito? Mas maraming negosyo ang gagamit ng AI. Mas dadami ang automation sa trabaho, kaya dapat tayo makisabay sa pagbabagong ito. Ang trabaho, sino ang mawawalan? Noong 2024, may mga kumpanya nang nagbabawas ng empleyado dahil sa AI. Ngayong taon, mas malawak pa ito. Hindi lang simpleng trabaho kundi pati mga high-level jobs sa engineering, design at professional services. Ano ang solusyon? Pwede namang hindi lang basta tanggalin. Ang sagot, reskilling at upskilling. Matutong gumamit ng AI para di maiwanan ng panahon. Ang new skills at new jobs. Dahil sa AI, babaguhin din ang paraan kung paano tayo kumikita. Ang dating mahalaga, diploma at traditional na skills, unti-unting mawawala ng halaga. Sa halip, ang mga taong mabilis matuto at mag-adapt ang magtatagumpay. Ano ang dapat gawin natin? Mag-aral ng AI, automation at digital skills. Hindi ka dapat maiwanan. Ang work from home versus office, mas titindi ang debate. Balik opisina na o work from home. Ngayong taon, mas matindi pa ang labanan. Ang ilang kumpanya ay pilit ibinabalik ang employee sa opisina, pero baka may mas malalim pang dahilan. Ano nga ba talaga? May mga kumpanya na ginagamit ito bilang dahilan para pilitin ang mga empleyado na umalis sa trabaho kaysa harapang tanggalin sila, kaya magiging mainit ang isyong ito ngayong taon. Ang cybersecurity, lalo pang lalala. Mas matalino na ang AI, pero pati mga hackers at mga AI-generated scams, phishing at hacking ay mas lalong lalaganap ngayong taon. Paano tayo makakaiwas? Maging mapanuri, iwasan ng clickbait, gumamit ng strong passwords at siguraduhin legit ang mga kausap mo online. Ang data monetization, magkano ang data mo? Ang data mo ay pera, pero sino ang kumikita? Ngayong taon, mas dadami ang tao na magtataka kung bakit libre ang apps na ginagamit nila kasi binabayaran nila ito gamit ang kanilang personal na impormasyon. Ano ang dapat gawin? Bantayan ang settings mo sa privacy, basahin ang terms and conditions at huwag basta-basta ibigay ang personal mong data. The search for purpose, ano nga ba ang totoong mahalaga? Sa dami ng AI, automation at mabilis na pagbabago, ano nga ba ang tunay na mahalaga? Mas dadami ang taong maghahanap ng tunay na kahulugan sa buhay. Ano nga ba ang sagot? Hindi ito matatagpuan sa AI o teknolohiya, kundi sa tunay na koneksyon, passion at pagmamahal sa ginagawa natin. Kaya ngayong taon, huwag kalimutan ang pagiging tao. Ano sa tingin nyo ang pinaka-interesting o pinaka-nakakatakot? Comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kaalaman at diskusyon.